Walang hiya. At eto, meron pang bago. May bago tayong may bago tayong whistleblower. O, putya, may whistleblower na naman sila. Tingnan nga natin ano to. Whistleblower, isang dating tauhan daw ni former Senator Bong Revilla ang lumapit sa Bilyonaryo News Channel para idiin ang pagkakasangkot ng kanyang dating boss sa flood control corruption scandal. Oh, ayan Meron daw isang dating empleyado na lumapit sa bilyonaryo na pag-aari ni Romualdez. Si Romualdez na itinuturo ni Zaldico na kawatan. Lumapit dito sa bilyonaryo para isumbong yung kanyang nalalaman patungkol sa flood control. Bakit hindi lumapit sa Senado? Bakit hindi lumapit sa DOJ? Bakit hindi lumapit sa Ombudsman? Bakit lumapit sa bilyonaryo? Doon pa lang palpak na Doon pa lang sablay na Sablay na sablay yun mga bossing. Bakit? Kasi bilyonaryo ba yung tamang ahensya ng gobyerno? Pero bilyonaryo yung pwede mong lapitan kung gusto mong sirain lang yung tao. Di ba sinasabi ko na nga sa inyo na itong ginagawa nilang ito kay Bong Revilla, kay Jinggoy, kay Chis Escudero at kung sino-sino pa, lahat ng yan ay trial by publicity for propaganda lang para malalaking tao, yung mga masisis, yung mga tao na ito, pag nakulong to, malaking achievement yan. Mantakin mo, senador nakulong. Pero hindi naman yan yung totoong may sala. Kasi lagi niyong tatandaan, ang sabi ni Zaldico, si Zaldico, kaibigan nila. Si Zaldico, nasa circle nila. Si Zaldico, inappoint nila. Sinasabi ni Zaldico, nagnanakaw siya para sa mga Marcos, Romualdez at kay Sandro. Ginagawa niya lahat yung kabulastugan dahil utos sa kanya nitong mga amo niya. Walang Bong Revilla na nabanggit dyan. Walang Chis Escudero na nabanggit dyan. Walang nabanggit dyan na Jinggoy Estrada. Walang nabanggit na ibang pangalan kung hindi itong mga ito. Bakit ang tinatrabaho natin etong mga senador na mga sikat? Kasi nga kapag kasikat, syempre malaking issue yan, maingay yan, pag-uusapan yan. Tapos ang masaklap pa dito, dati na silang nakulong sa gawa-gawang kaso lang din. Nabunungan nila yun at napawalang sala nga sila. So ibig sabihin, hindi sila magnanakaw. Tapos ngayon, sasabihin magnanakaw sila. Ang nakakatawa, yung style. Merong whistleblower, lumapit sa media. Tapos yung whistleblower, ayaw magpakita ng muka. Nagpakilala siya na dating tauhan, pero ayaw niya magpakita ng muka. So ibig sabihin, tatarantaduan na naman ito. Galawang Risa Ontiveros na naman to. Galawang Boying Rimulya na naman ito. Bakit mo sinabi? Di ba si Boying Rimulya ganyan din? Kay Bantag, whistleblower. Kay Tebes, whistleblower. Lahat whistleblower. Si Risa Ontiveros, kay Pastor Kibuloy, whistleblower. Puro whistleblower. Kasi nga, importante sa kanila yung optics. Importante sa kanila mapag-usapan sa media. Importante, sumabog sa media. Kita mo, nakaraan lang. Yung ICI na walang silbi, kinlir si Chis Escudero. Kinlir si Binay, kinlir si Villar, kinlir si Grace po. Kinlir sila. Sira na yung pagkatao ni Chis at nitong mga senador na ito. Bakit? Kasi lumabas na sa balita na magnanakaw sila. Ang tawag na nga sa kanila ng mga Pilipino, magnanakaw Kasi ganyan nga ginagamit ang media para para baguhin ang utak ng mga Pilipino. Kung gusto mo na masira ang reputasyon ng isang tao, magsabi ka ng kasinungalingan sa mainstream, i-echo ng mainstream yan, sira na agad yung tao. Pagdating sa dulo, maa-acquit yung tao. Pagdating sa dulo, wala nang kasalanan yung tao. Ibabalita ba yan nung media na nanira sa kanya? Hindi. Yung masasamang balita tungkol sa mga senador na ito will stay there forever. Pero itong mga papawalang sala sa kanila, hindi yan ibabalita. Ganyan din kay Senator Bong Revilla. Itong mga whistleblower na ito, putyang inang yan. Sabi ko nga sa inyo, si Bong Revilla taga Cavite. Ang ating politiko ng mga ng mga Caviteño yan. Ang mga Revilla family. Ang Rimulya naman, mga politiko din ng pamilya niyan sa Cavite din. Tapos nasa ombudsman si Rimulya, may kapangyarihan siya para imbestigahan itong mga itong mga politiko na ito. So kayo na ang bahala magtagpi-tagpi ng istorya. Tapos ito pa si Bong Revilla, hindi pa pumirma yung pamilya nito sa impeachment ni BP Sara. So kayo na ngayon ang magtahi-tahi. Bakit biglang-bigla pinupuntirya
ni Remulla itong si Bong Revilla, at ang tawag niya pa kay Bong Revilla, low-hanging fruit. Ibig sabihin, the easiest na prutas na pwede mong pitasin. Again, sinabi na rin yan natin na pinaka-vulnerable si Jinggoy at saka si Bong Revilla, kasi nga yung istorya tungkol sa PDAF ni Janet Lim Napoles nandiyan pa. Hindi pa yan nawawala, nandiyan lang yan. So ibig sabihin, kapag ginamit mo ulit yan, sinabi mong magnanakaw si Jinggoy at saka si Bong Revilla, iisipin kagad ng tao, putangin na talaga, sila na naman. Magnanakaw talaga yung mga yan. Kasi nga hindi naman natin hina-highlight na si Jinggoy at saka si Bong Revilla, acquitted sila. Napawalang sala sila, so hindi sila magnanakaw. Tapos ang iniisip ng tao ngayon, sila na naman, nagnakaw na naman. So alam mo yun, hindi natin kino-correct yung isip ng tao na hindi sila nagnakaw na naman. Ipinakukulong na naman sila dahil easy target sila. Noong panahon ni Pinoy, napakatindi nung nangyari sa Mama Sapano. Napakatindi nang nangyari sa Deng Baksya. O kaya ginamit itong mga politiko na ito, pinakulong sila dahil kalaban sila sa politika. And at the same time, mapag-uusapan sila, makakalimutan yung mga ginawa ng administrasyon. Ganun na naman ang ginagawa ngayong administrasyon ni Bongbong. Sila na naman dalawa tinatarget para makakalimutan yung problema. Tinatarget si Chis Escudero para yung mga ni Chis, pang populis ni Chis sa ginagawang mali ng pamahalaan. Baka sakaling manahimik si Chis, hindi na nanahimik. Sabi ko sa inyo, si Cayetano na lang yung hindi nila mahanapan talaga ng butas. Kung pwede lang, ilibing nila ng buhay yan dahil tinik sa lalamunan nila eh. Tignan mo si Marcoleta, may nakabinbin na kaso sa Comelec. Yan ang sa Pilipinas, ganyan na nangyayari ngayon. So itong lumabas na whistleblower ni Bong Revilla, putang ina, sabi ko nga sa inyo, this is another smoke screen, this is another cover up. Huwag tayong magpapabudol. The real problem of this country is the Marcoses. The 3 generations of Marcoses na nagnanakaw sa bayang Pilipinas, sila yung mga pangalan na lumabas. May freeze order na dun sa ibang mga politiko. Pero kay Romualdez, wala. Kay Bongbong, wala. Kay Sandro, wala. Bakit? Bakit walang freeze order sa kanila? Pangalan nila yung lumalabas. Ngayon, dito tayo sa whistleblower. Si Zaldico, whistleblower din. Pero bakit hindi pinaniniwalaan? Bakit? Kasi nga, si Romualdez, Marcos at si Sandro. At di umano, sa dami ng nanakaw ng mga yan, pati mga media nabayaran na nila. Tinan mo ito, walang muka na lumapit lang bigla ni hindi nag-swear. Walang sworn affidavit. Ni hindi under oath. Pero bakit pinalalabas natin ngayon at bakit natin pinakikinggan? Kung walang reputasyon si Zaldico, nakadikit mismo ng mga Marcos, lalong walang reputasyon to, walang muka. Hindi under oath. Akala ko ba yun ang panuntunan natin para maniwala? So ngayon gagamitin natin yung testimonya nito against kay Bong Revilla. Tapos hindi natin ginagamit yung testimonya ni Zaldico against kay Marcos, kay Romualdez at saka kay Sandro. Nasaan ang dyan? Nasaan ang hustisya sa ganyan? Ang detalye sa unang bahagi ng exclusive agenda report ni Hannah T. Kinakarga lang sa VIP car namin pero alam namin pera yun. Hindi kami pwedeng magbukas noon. Pag dinadalan siya ng kontraktor, pag dinadalan siya ng pera ni Yusek Bernardo, Pinatotohanan ng dating tauhan ni former Senator Bong Revilla ang kaugnayan nito kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Again sumablay na ito si Bernardo. Yung kanyang statement against Cheese, against Crispo, against Binay, and against Villar, umano na yan. Kumbaga parang hindi na pinakinggan ng ICI yan. Tapos pinakikinggan pa rin natin siya ngayon. Lahat yan hearsay. So ngayon, dahil nga walang ebidensya itong si Bernardo, at itong si Bernardo matagal itong hinawakan ng DOJ, na ngayon ay ombudsman na. Dahil hindi magfa-fly itong testimonya lang ni Bernardo, kaya gagamit sila ng whistleblower na patututuhanan yung sinasabi
ni Bernardo. O eto, si Guteza nagsalita under oath. O kahit sabihin mo ng peke na yung notaryo, pero under oath nagsalita. May mga binitawan na mga pangalan. May mga binitawan na mga tao na tumatanggap ng pera. Yung mga tao na yun, pinatawag na ba ng Senado? Hindi pa. Yung mga tao na yun, iniimbestigahan na ba? Hindi pa. Nawawala na nga yata eh. O so ngayon, lumantad itong si Zaldico na pinatotohanan niya yung sinabi ni Guteza. Tapos may mga picture, may mga listahan, may mga insertion, sagaan na ipinakita. So hindi ba yun may ebidensya talaga? So ito yung maganda sanang imbestigan pero hindi. Dahil walang ebidensya kay dito sa taga DPWH, maghanap tayo ng isang tao na tinanggal, sinisante, may personal na galit kay Bong Revilla, tapos turuan natin ng lyrics. Tapos pakantahin natin. O hindi ba ganyan din si Bicoy? Di ba ganyan yung style ng mga dilawan? Para sa inyo, ang umaandar na ngayon na estilo, dilawan. Mga dilawan, mga rebelde yan. Mga kaliwan, mga komunista yan. Ganun na yung style na ginagamit nila ngayon, yung style dilawan na. Wala naman sariling style si Bongbong talaga eh. Ang style lang ni Bongbong, mang plunder. Mangurakot, tapos bumatak. Yun lang siguro yung kanyang kayang gawin. Kung mag-orchestrate ng mga ganitong propaganda, mukhang mahina siya dyan. Magaling lang talaga siyang kumuha ng pera. Oo. Lumapit si alias J sa Billionaire News Channel para isiwalat ang mga kaalaman niya tungkol Ba lumapit siya sa bilyonaryo? Pwede naman siyang lumapit sa ICI. Pwede man siyang lumapit sa DOJ, sa Department of NBI. Pwede siyang lumapit sa Ombudsman. Bakit siya lumapit sa bilyonaryo? Di umano itong bilyonaryo na ito, yung may-ari daw nito, alam niyo na. Konektado daw yata, dami daw yata ni Romualdez. So, ewan natin, baka talagang ginagamit tong si Bong Revilla para mapagtakpan talaga dahil malaking tao si Bong Revilla at may dati ng galit yung mga tao sa kanya, gagamitin siya para makalimutan na ang totoong magnanakaw si Bongbong, si Sandro at saka si Romualdez. sa dating senador. Si Bernardo ang nagdetalye ng di umano'y pagtanggap ni Revilla ng kickback sa humigit kumulang 1.5 billion worth of projects in total. Siya ay ninong sa isa sa mga anak ni Revilla, habang ninong din ng dating senador sa dalawang mga anak ni Bernardo. Isa sa mga encounter umano ni alias J kay Bernardo ay sa Manila Yacht Club. Mayroon event sa Manila Yacht Club. Sumakay kami sa yate, nandoon si Yusek Bernardo with I don't know ma'am, alam ko is contractor or may-ari ng yate. May mga listahan ding hawak si alias J ng di umano'y mga proyekto ng senador noong 2020 Paano siya nagkaroon yan? na para raw sa mga kakilala nitong politiko. Sa kanya yan, mga priority project niyan, may mayor, may congressman, may governor, hanggang nakarating siya sa Mindanao. Aabutan daw ni Revilla ng kung tawagin niya ay tulong kapag mataas ang ranggo ng senador sa distritong iyon. 2019 ang tumakbo si Revilla sa pagkasenador. Halimbawa, mayor ka ng isang bayan, hihingi ka ng tulong, 20 million. Bago ka ririlisan, titingnan muna sa record o bago niyo yan rilisan, tingnan niyo muna kung pangilan ako. Nang tanungin ng BNC kung bakit siya may hawak nito, sagot ni alias J, isa raw ito sa mga dokumentong iniwan ng dating senador sa isang sasakyan. And itinabi ko dahil baka sa akin hanapin dahil ako ang duty during that time. Isa si alias J sa mga senior aide ni Revilla na dekada na umanong pinagkatiwalaan ng kanilang pamilya. Ang mga dokumentong ipinresenta niya sa amin, isinumite na raw niya sa Office of the Ombudsman para masilip ang mga ito. Yun naman pala eh. Binigay na pala sa Office of the Ombudsman para masilip. Bakit nagpunta pa sa media? So ibig sabihin, gusto nito ng media mileage. Ibig sabihin, gusto nito, o sino man ang nag-utos nito, na mapag-usapan nito. Maging malaking issue ito. Siyempre, putsang ang ganda tingnan, madilim, walang muka, binago yung boses. Di ba? Pag-uusapan na ng mga tao yan. Sasabihin ng mga tao, tangin na talaga itong mga Revilla na to. Tsaka sila Jinggoy, mga kawatan talaga. Hindi na huminto talaga. Ganito talaga. So pag-uusapan, makakalimutan ngayon. Magagalit ang taong bayan kay Revilla, kay Jinggoy, kay Chis Escudero. Magagalit sila sa mga ito. Pero may iwas doon sa totoong issue. May iwas kay Zaldico.
May iwas kay Bongbong Marcos, Romualdez at saka kay Sandro. Dahil ang mga tao mahilig sa chismis. Alam na nila yan. Ang mga Pilipino napakahilig sa chismis, napakahilig sa mga ganitong gawa-gawa istorya. Tapos itatangkilikin nila ito, mawawala. Maniwala kayo. Matatapos yung administrasyon ni Bongbong Marcos, putang ina, pakending-kending mga yan. Walang makukulong sa mga yan. Makukulong na naman ito si ginagamit na naman ni Boying yung kanyang kapangyarihan para makulong itong mga fall guy, ang tawag ko dito eh. Gagamit sila ng fall guy para talagang yung mga totoong culprit magnanakaw sa Pilipinas. Wala. Tingnan nyo, dito palang kalokohan na naiwan kasi baka sa akin hanapin. Matagal na kaming pinagkatiwalaan. Putang ina, kung pinagkakatiwalaan ka, totoo yung sinasabi mo, bakit mo siya tinatabla? Kung pinagkatiwalaan ka pala nila. So, ibig sabihin, kung nagsinungaling ka nga sa mga nagtitiwala sa'yo, paano maniniwala sa'yo yung tao na totoo yung sinasabi mo, sinungaling ka? Hindi ka naman pala mapagkakatiwalaan. Bakit ka pagkakatiwalaan? Tinrider mo nga sila Revilla na kung totoong ang tagal mo na sa kanila, ibig sabihin, binuhay na nila yung pamilya mo. Di ba? Baka napag-aral na nila yung mga anak mo, yung sa sweldo na nakukuha mo sa kanila, baka marami ng magandang nangyari sa buhay mo tapos tinabla mo pa rin sila. Di ako naniniwala rito. Katarantaduhan nito, tanga na lang ang maniniwala sa style na ganito ni Boying at saka sa style ni Ontiveros na ganito. Mga ganito, hindi ko sinasabi si Ontiveros ang may gawa nito, pero yung mga ganito gawang style yan ng mga ganyan, bikoy. Diba? Yung biglang magpapalabas ng tao. Tignan mo, meron lang siyang isang papel na hawak. Isang papel na hawak na may mga number, tapos sinabi lang niya yung istorya. Ano yung istorya? Tutulong siya kunyari sa isang probinsya, titignan niya kung nanalo ba siya doon. Pag nanalo siya doon, tutulong siya. Pero pag hindi siya tutulong. Inang yan. May mga ganun lang siyang istorya, mukha ng totoo. Sabi ko sa inyo, patay ito. Wala ito, hindi na to uubra. Hanggat hindi mo kayang magpakita ng totoong mukha mo, hindi mo kayang sumumpa under oath, at hindi ka umaten sa mga hearings ng Kongreso at Senado, wala ito. Wala ito. And the fact na lumapit na pala siya, sabi nga niya, lumapit na ako sa ombudsman, binigay ko na ito. Ba't lumapit ka pa sa media? Unless inutusan siya ng ombudsman na pumunta ka sa media, bilis, paingayin natin yan. Oo, kami nang bahala sa'yo. Baka ganun hindi ko sinasabing ganun, pero pwedeng ganun. Kasi style, bulok na yan eh. Ang tagal na nitong ginagawa sa Pilipinas, ang tagal na nitong ginagawa sa mga sinisiraan nilang kalaban nila sa politika. Di ba? Kung maniniwala kayo rito, ubod na kayo ng tanga. Ayan na nga. Yan lang masasabi natin. At maraming salamat mga barateros sa inyong walang sawang suporta. Again mag-message lang po kayo sa akin kung meron po kayong kailangan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Mabuhay kayo. Kita-kits po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw.
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banates ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang